Magandang araw mga kaubas. Ngayong araw tayo ay magpo-prone nitong ubas dito sa aming bakuran. Itong ubas po na ito is almost 3 years na po. And then meron po akong dalawang variety dito. Una yung Baikonur variety and then yung pangalawa is yung White Malaga variety. Ito po mga kaubas yung White Malaga variety. So ito po yung tinatawag na trunk. So yun po yung trunk and then ito po yung tinatawag na arm. So bale meron po akong 4 na arm na iniwan dito. So ito po yung unang arm. Ito naman yung pangalawa, pangatlo, at yung sa likuran yun po yung pang-4. So yan po yung tinatawag na arm. So bali dito sa arm, dito naman natin makikita yung fruiting cane. Bali sa arm po natin tumutubo yung mga fruiting canes. Kung saan po dito po lumalabas yung mga bagong sibol na mga dahon which is mayroon pong dalang mga bulaklak na soon to be bunga po. So ito po yung halimbawa ng fruiting canes. Ito mga fruiting canes po, ito po yung ating puputulin para lumabas po yung bulaklak ng ating ubas. Lilipat naman tayo ngayon mga kaubas dito sa Baikonur variety. So again, ito po yung tinatawag na trunk, itong main po na puno. So ito po yung trunk at ito naman yung tinatawag na arm. So bali may dalawang arm po ako na iniwan dito, unlike po doon sa White Malaga na 4 po. So ito po yung ating fruiting cane. Ito po ay responsible sa paglalabas ng mga bulaklak. Ngayon ay magkakat tayo ng fruiting cane. Bale, iiwan po natin yung mga 3 to 8 nodes, nakadepende na din po dyan sa inyo. So dito po is nasa 4 nodes lang po yung iiwanan natin. Ito po. And then, i-cut mo natin siya. Bali sa pag-cut po is paslan po para hindi po ma-stakan po ng tubig. Yan po, paslan po siya. Ito na naman yung fruiting cane na ating ikakat ngayon. So, kailangan naman natin magbilang ng nodes kung ilan yung ating gustong iwanan. Mga 4 nodes siguro yung iiwanan ko. O, unang nodes, yan po yung tinatawag na nodes. Pangalawa, ito yung pangatlo. At saka ito yung pang-4 at pang-5. Yan po, yung huli, pang-5 po yan. Bali dyan po ako magkakat sa pang-5 po. Again po, yung pag-cut po nito is paslanting po. So dito, bali mga 4 nodes lang yung ating iiwanan. Kasi makikita natin na medyo hindi po kalakihan yung kanyang fruiting cane. So mga 4 lang po na nodes yung ating iiwanan. If mapapansin natin guys, kung medyo maliliit po talaga yung sanga, pwede po tayong mag-iwan lang po ng mga nasa 3 to 5 nodes. Pero kung napaka-healthy po yung sanga, I mean po nasa pencil size po or more than pa po, mas maganda po if iwanan po natin ng mga 5 to 8 nodes. Ngayon mga kaubas ay sasagutin ko po yung mga kadalasang tanong, especially po ng mga beginners sa pag-uubas. Kasi yung napapansin ko po, kadalasan po sa kanilang mga tanong is kung kailan po daw yung tamang time or yung perfect time sa pag-pruning ng ubas. So yung perfect time po or yung pinapakauna na i-consider natin if mag-pruning tayo is yung ating panahon po. Kasi mas mainam po na mag-pruning tayo during summertime. Kasi kung summertime po, alam naman natin na wala pong masyadong ulan. So maganda po talaga ang time na ito upang tuloy-tuloy po yung bulaklak ng ating ubas. Kasi if mag-prune tayo during tag-ulan, yung tendency po is hindi po mabubuo yung karamihan po sa bulaklak ng ating ubas if ito po ay mabasa ng ulan at pwede po siyang atakihin ng mga fungus po kasi during rainy seasons po, yung mga fungus po is madalas po na umatake sa ating mga tanim, especially po sa ubas. Kaya mas mainam po na mag-pruning tayo during po tag-init or summer season po. Pangalawa po is dapat mature na po yung sanga ng ating mga ubas.
Most especially po yung kanyang fruiting cane kasi dito po lumalabas yung mga bunga. So dapat po yung ating fruiting cane is nasa pencil size na po or mahigit pa. Kasi if malaki po yung ating fruiting cane, mas maganda or mas mainam po ito kasi marami po talagang mga bulaklak yung lalabas dito. Kaya't mas mainam po na before tayo mag-pruning is mga nasa 10 to 12 months po yung ating ubas. Kasi mas maganda po talaga kung nasa matured na po na stage yung ating mga ubas. Kasi tiyak po na mas marami po talagang bunga ang kanyang ma-produce once matured na po ito. Meron din pong mga ubas na namumunga po nasa 7 months po pero hindi po siya gaanong maraming bunga na maibibigay unlike po sa ubas po na matured na po talaga. So yan po mga kaubas yung dalawa pong paraan or mga signs po na dapat nating i-consider or tignan sa pagtatanim ng ubas if tayo ay magpapabunga na. So lagi na po nating tandaan din na para magkaroon po tayo ng productive na mga ubas sa ating mga bako, always lang po na ating tatandaan yung proper po na caring or yung tamang pong pag-aalaga sa ating mga ubas. Ngayon po sa pag-prune po nitong ubas, bali kukunin po natin yung mga sanga po na mga unwanted po. I mean po yung mga sanga po na maliliit na po, which is yung hindi na po makaproduce ng mga bunga. Kasi if hindi po natin kukunin yung maliliit na sanga, ito po ay sumisipsip lang po ng nutrients na ina-apply natin sa ating tanim na ubas. Like for example, yung mga fertilizer po na yung atin lamang iiwanan is yung mga matured na po na cuttings, yung mga pencil size na po, yung mga healthy po na cuttings. After po natin mag-prune mga kaubas, yung next po natin na gagawin is mag-apply po tayo ng fertilizer. So, pwede din po mag-apply ng both organic or synthetic na fertilizer. Kung synthetic naman po na fertilizer yung ating i-apply, mas maganda po yung potash, triple 14 na uri ng fertilizer. At saka, after po natin mag-pruning, hindi natin mag-spray ng fungicide para iwas po sa mga atake ng fungus sa ating ubas after natin mag-pruning. Kasi napaka-prone po talaga ng ubas sa fungus kung ito po ay nasusugatan. Ngayon mga kaubas ay natapos na rin tayo sa pag-prune ng ubas dito sa aming bakuran. So, yung pinapukuling step na ating gagawin is huwag niyo pong kalimutan maglagay ng fertilizer and then spray na rin kayo ng fungicide upang maiwasan po yung atake ng mga fungus sa ating na-prune na ubas. So, thank you so much po for watching this video. Kung may mga katanungan po kayo or may mga hindi pa po ako nasabi, just comment below na lang po upang matulungan ko po kayo at masagot po ang inyong mga katanungan. So please don't forget din po to like, share, and subscribe to my channel. God bless everyone.